replacing New Year's resolution with a blueprint that works. And coming into the year 2024 from 2023, lahat tayo may iba't ibang way ng pag-celebrate ng New Year, di ba? Kung may mga iba gumagamit ng fireworks, may iba gumagamit ng celebration using yung food, di ba? May iba naman gumagamit ng iba't ibang sounds. So may mga iba nag-prepare ng mga trumpets, gumamit ng mga iba gumagamit pa ng patunog ng sasakyan. May iba malakas na radio, or kung meron silang karaoke or sound system, they will use their sound system. We all have different ways to celebrate or to face the coming year. Yung iba gumagamit sila ng fireworks, sabi nila, para do i-ward off yung mga bad spirits or yung mga tinatawag nilang hindi magandang pangyayari, para mawala na raw, mabawasan naman sa next year naman, parang ganoon. Kaya may iba't ibang paraan. But the thing is, do we really need to celebrate the New Year and have a resolution for that? Meaning, what is the difference between the last year or the previous years from today, from this coming year? Anong pagkakaiba niya? At bakit natin kailangan mag-celebrate? Bakit natin kailangan magkaroon ng New Year's resolution? Ano yung mga meron sa mga bagay na to? Talaga ba nakakatulong yung New Year's resolution sa atin? But the Lord is giving us a word here, and the word that the Lord is giving us is, dapat palitan natin. Kung tayo nasanay doon sa New Year's resolution, we should remove it from our equation, lalo na bilang mga anak ng Diyos, bilang pinili ng Panginoon. We must understand that resolution by our own power is not effective. Hindi po siya sapat bilang karampatang sagot sa ating mga problema. Because the main reason why we are having the New Year's resolution, why we are doing all these kinds of tradition na tinatawag, is we are checking ano ba yung tamang paraan. Kasi kung pagbabalikan natin, last year, or the last year, the previous years, hindi gumana yung mga ginawa ko, kaya nga may resolution ako. So it's all about yung paraan. Tama ba yung ginawa ko? Ano ba yung mas magandang gawin next year? So that's why I have a resolution for this year, this coming year, na ito naman yung gagawin ko. So pag ginawa ko to, mas magiging maganda ang aking taon. Mas magiging effective. Mas madali sa akin ang buhay. It's all about yung paraan, yung ways. No? But does it really help us, yung ating resolution? Is it permanent? Is it lasting? Is it the truth na makakatulong sa ating lahat? And the Lord is telling us kung anong dapat ating gagawin. In Proverbs 19:21, in the ESV version, it says, "Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand." So tayo lahat, marami tayong plano. Marami tayong gustong gawin, nais na isipin. Pero kahit na anumang establish natin paraan, kung hindi yan kalooban ng Panginoon, kung hindi yung purpose ng Panginoon, kapatid, it will not happen. Kahit ano pang gawin natin. Diba, pag sinabing New Year's resolution, may iba dyan. Next year, diet na ako. Hindi na ako mag-only rice. 1 cup of rice na lang or half rice na lang ang kakainin ko. May iba naman, ang ginagawa nila ay financial independence daw. Next year, hindi na ako masyadong babawas sa aking alkansya. Konti na lang kukunin ko para meron akong matatabi for this fund. And this fund na tinabi ko para sa aking pamilya, yung fund na tinabi ko para sa mga pangarap ko. Iba naman, meron silang New Year's resolution na next year, bawas na yung mga vices or yung mga addictions, mababawasan or matatanggal na. Diba? There are many ways for us to look into the New Year and iba't ibang resolution. But for our information, kapatid, yung New Year's resolution hindi na yung bago, kapatid. 3,000 years ago pa, in the time of Babylon, sa panahon pa ng Babylonia, meron ng New Year's resolution. Time and time again, laging may resolution pero wala nangyayari. Kasi this is temporary. As a man, bilang tao, yung ating kakayanan, kapatid, ay limited. We are limited by our situation and we are actually limiting ourselves with our resolution. Kung nagigits natin yung kapatid, bakit? Kasi when we are saying New Year's resolution, you're just placing yourself in a box. Doon ka lang gagalaw. Kasi yun yung resolution mo eh. That's your kumbaga, main plan na. Yun na yung gagawin mo. And because of that, you are being limited by it. Because that is your only resolution.
And we know as human beings, our vision is limited. May mga bagay tayong hindi nakikita, kaya nga tayo may tinatawag na blind side, di ba? But the Lord sees everything. There are things beyond this world that we cannot see. Sometimes, we are being troubled in our lives. And may mga dumarating tayong problema. Nakakala lang natin ay parang ito yung bagay na normal lang. But this is actually spiritual. Sometimes we are troubled because there is a spiritual attack. Di ba? Minsan may sakit ka, may karamdaman ka, may nangyayaring hindi maganda sa buhay mo kasi it was a spiritual attack. It was a demonic attack. That it does not require a physical response. Yung responde mo dapat dito kapatid ay hindi physical or natural, kundi spiritual. It takes prayer, fervent prayer, and faith. Kailangan mo manampalataya sa Diyos, kailangan mo lumuhod sa Kanya, kailangan mo mag-surrender sa Kanya para maayos yung problema. So there comes the limitations of those resolutions, the New Year resolutions that we've been doing year after year after year, and medyo limitado yung kapatid. Higit sa lahat, sometimes we are not only limited by our own resolutions, so yung ating sarili mga agenda, kundi mismo yung mga tao sa tabi-tabi natin. Magre-resolution ka pa, wala ka naman mararating. Di ba may mga ganon? Mga naysayers, mga negative people sa ating paligid. Minsan mga kapag-anak pa natin yan, minsan mga kapatid, minsan mga kaibigan, minsan katrabaho, minsan kaskwela. People who do not want us to be above them, or sometimes they don't want us to be successful. So what they do is they try to attack what we are doing, especially when we're doing something right. So we are being limited by these people using their own agenda para ilalagay nila yun sa atin. Ang tawag po dun, transference of their own stress. Sila may mga sariling frustration sa buhay. Ayaw nila makita na magtagumpay kasi na-frustrate sila. So ita-transfer nila sa yung frustration nila. Ipo-project nila sa yung frustration nila. So that ikaw hindi ka na makaabot sa iniisip na mararating mo. The naysayers, the negative people. But we should never be limited by these things. Because if there's someone that cannot be limited, it is the Lord our God. If the Lord God says so, kahit ano pang sabihin ng katabi mo, nung taong naiinggit sa'yo, what God says, no one can stop, kapatid. Because nothing is impossible with the Lord. In the same breath, sa yung New Year, whatever it was that you faced in 2023 at papunta sa 2024, nalimitahan ka ng 2023, the only thing that can change that narrative ng buhay mo, the change to the direction of your life, is the Lord. Wala na pong iba, kapatid. Kung may meron pa iniisip na ibang paraan, ito na po yung best na paraan, kapatid. If there's a proper blueprint na dapat natin sundan, ito po yung blueprint. Let us replace the New Year's resolution with the blueprint that works. Ano yung blueprint na yan? Yun yung blueprint ng ating Panginoon. Yung kanya salita. Yung kanya mga pangako. Diba? Kahit sinabi sa ng ibang tao na wala ka mararating, hindi mo ito magagawa, ay hindi ka na magkakaroon ng ganyan kasi sabi niya ganyan, ganito. Sabi ng doktor, imposible na raw. Diba? No. There's nothing impossible for those who believe. If you believe in the Lord and the Lord wills it, kung kalooban ng Panginoon, magaganap yan, kapatid, kahit ano pang sabihin ng kahit sino. So first and foremost, before you face anything in life, before you go through the battles, alamin mo muna, kapatid, sino ba yung pwedeng tumulong sa'yo para makatawid ka ron sa kabila, papunta ng tamang landas. Kasi this is always a battle of ways. Ano yung way natin, ano yung dadaanan natin, anong direction natin. Importante na alam mo sino yung pinaka may best direction para sa'yo. Yung nakakakita. Di ba? Walang pinagkaiba sa sasakyan. May sasakyan ka, pumunta ka sa isang lugar, hindi mo siya kabisado. Ngayon, panahon natin, meron ng GPS, meron ng Waze, di ba? So, it is better for you para makita mo lahat ng mga lugar pag may gamit kang GPS or Waze. However, yung Waze, hindi niya sasabihin sa'yo pag biglang may nagbanggaan doon or merong biglang nagpiesta. Di ba? May sinara doon kasi may burol. So, meaning, it is limited. The GPS itself, Waze itself, although it is millisecond in response time, napakabilis niyan pag nagresponde para magbitaw sa ng information by the dot, di ba?
By the minute, by the second, malalaman mo kung information. Real time, sabi nga nila. But it does not match kung ano pong kayang gawin ng ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, hindi niya kailangan ng satellite, hindi niya kailangan ng GPS, hindi niya kailangan ng Waze, but He knows what's going to happen to you today, tomorrow, and the next year, next decade. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi po limited ng ating mortal world. Hindi siya limited ng ating time, hindi siya limited ng ating dimension. God can never be limited. It's one thing that you have to know, kapatid. So kung may mga plano ka, kapatid, for the next year, may plano tayo. Sino dapat ating takbuhan? Ang ating Panginoon. Siya dapat ating dasalan, siya dapat ating lapitan. Diba? Sapagkat on our own, by our own power, we might fail, kapatid. Pero sa Panginoon, walang bagay ang hindi niya kayang gawin. Basta isasanggunin natin ito sa Kanya. In John 15:5, in the NASB version, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ayan. So kung gusto mo, kapatid, magkaroon ng fruitful na taon, diba? Sa pag-New Year, gusto nila yung mga mabibilog, yung mga lanzones, ubas, minsan may mga apple, oranges, diba? Yung ket-ket ba tawag doon sa maliliit na orange? I'm not really sure. Tapos yung mga pongkan, diba? A lot of round fruits, diba? Sabi nila. But if you really want to bear much fruit, kapatid, gusto mo magbunga ang iyong buhay, ilatag mo to sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things He will add unto you. Dapat unahin mo muna ang Panginoon. Pag siya ang inuna mo, then, you know, may kapalit yung may reward ng Panginoon para sa iyo, kapatid. Pag siya ang inuna mo. Sapagkat pag inuna natin maraming bagay, di ba? Ano pang nangyayari? Palpak kasi hindi natin nakikita lahat. We have blind sides na tinatawag sa umaga. Di ba? Pag sa side ng ating mga mata, hindi na natin nakikita yan eh. Hindi natin alam, may paparating pa lang something sa gilid natin na hindi maganda. But the Lord sees it. He can guide us. He can give us wisdom on how to face those things. So kapatid, ano man yung limitations natin, minsan may mga tao nagiging negative pa sa ating sa tabi, no? Huwag natin silang pansinin. Ang mahalaga, yung ating direction. Sino yung totoo nating GPS? Gawin mo yung GPS si Lord. Diba? So kahit ano pang sabihin nila, hindi tayo maapektuhan. Wala po yung pinagkaiba kay David. Kasi nung si David, nung nagkaroon ng gera, lalala natin diba, nung si Goliath, yung giant, kinatatakutan ng lahat. Nagkaroon ng gera. Sabi ni Goliath, huwag na lang tayo maglabanan ng maraming sundalo sa maraming sundalo. One-on-one na lang, sabi ni Goliath. Tingnan natin kung talaga bang yung Diyos nyo ang totoong Diyos o yung Diyos namin ang totoong Diyos. Kung sino yung makapapatay sa akin o makatatalo sa akin, ibig sabihin talo na kami lahat sa inyo. Pero pag yung pinadala nyo, na representative nyo, natalo ko, kami ang mananalo. Ibig sabihin yung Diyos namin ang totoong Diyos. So, when they heard that, and looking at Goliath, napakalaki. Sabi nga ng estimates, probably 9 feet or 10 feet. Kasi laki ng basketball ring. Mataas. Higante. So lahat, even yung mga pinaka-greatest soldiers nila, talaga namang kinabahan. Walang gustong lumapit, walang gustong humarap kay Goliath. Kasi nakatingin sila sa nakikita ng kanilang mga mata, kapatid. In 2023, ang daming hindi maganda nangyari sa atin, di ba? Bawat isa sa atin may mga maganda, may mga blessings, may mga hindi rin maganda. But it's making us think na wala na mangyayari na maganda in 2024. That's why nangyayari, gusto natin ng mga fireworks, diba? Gumagawa tayo iba't ibang paraan para mas maganda ang susunod na taon. Diba? Yun ang dahilan nun eh. You want to be blessed. Now, ba't ka pupunta sa iba't ibang paraan para ma-bless ka kung sa Panginoon ang paraan? Diba? Huwag ka nang pumunta sa iba't ibang shortcut, kapatid. Dumiretso ka na sa Panginoon. Sa Kanya ka na lumapit, sa Kanya ka na tumakbo. Kasi ganito po ang ginawa ni David. Nung pinadala siya ng tatay niya sa battlefield, tandaan natin, during that time, kakaanoin pa lang kay David. Bagong-bago pa lang. Almost 13 years old, 13, 13 taon. So pinapunta siya sa battle. Pagdating niya ron, sabi sa kanya nung dad niya,
Dali mo lang tong keso, bigay mo sa mga kapatid mo na warrior kasi baka pagod na sila, nakikipaggera sila sa mga Pilistino. Now, David did not go to that place, hindi siya pumunta sa lugar na yun para makipaglaban. Ang plano niya lang, pumunta siya ron. Kasi inutusan siya ng papa niya na magdala ng keso sa mga kapatid niya. Tsaka ng konting mga mani. Di ba? Yun yung pagkain na pinadala sa kanya. Pagdating niya ron, may nakita siya higante. Nagsisigaw. Di ba? Ako, ang higante si Goliath. Ako ang higante ng 2023. Hindi na kayo makalalagpas sa akin. Papunta ng 2024. Kung anong problema ang hinarap niyo ng 2023, ganun pa rin sa 2024. Yun yung pinapakita ni Goliath eh. Kaya lahat ng mga tao, takot na takot. Walang gusto lumapit. Eh nung narinig ko na David, itong negative speaker na to si Goliath, the naysayer, the one who is limiting them, sabi ni David, sino tong tao na to na uncircumcised na minamalit ang totoong Diyos? Diba? Hindi niya sinabi na napakalaki ng tao na to, napakalakas, napakatinding problema. Hindi po yun ang sinabi ni David. Ang sinabi niya, sino to? Na para mamalitin niya at lalabanan niya ating Diyos na buhay. Hindi niya makilala ang ating Diyos. Yun po ang ginawa ni David. And we know the history kung ano po nangyari, di ba kapatid? Pinatumba niya yung Goliath. What was the secret of David? What was the blueprint? Ang blueprint niya, well, napakasimple lang kapatid. Ang Panginoon. Wala na siyang ibang ginamit. Wala siyang ginamit na kapangyarihan or whatsoever. Yes, it was the Lord who gave him all the necessary skills. Totoo po yan. Pero si Lord hindi siya pinabayaan. Let us look po sa mga to-do list na binigay sa atin ng ating Panginoon dito. Number 1, forget and learn so that we could move forward. So, sinasabi ng Panginoon sa atin, kalimutan na natin yung mga nakaraan, yung mga maling nangyari, yung mga maling nagawa natin, yung mga kapalpakan, mga failures na nagawa natin, and matuto tayo. Aralin natin kung saan tayo nagkamali, saan tayo nagkulang, and then we move forward. Huwag ka nang tumira doon sa nakaraan. Kasi most of us, we cannot let go. So it's hard for us to go forward dahil nakatingin pa tayo sa nakaraan. So, forget and learn and then move forward. Pangalawa, declare God's word over your life. Kung ano po isalita ng Panginoon, kung ano kanyang mga pangako, tandaan natin. At yung mga pangako na yan, i-apply natin yan sa ating buhay. Yan ang ating dapat gawin. Kasi, most of us, we tend to think na parang wala na mangyayari. Yung salita ng mga Filipino, di ba, na wala naman nangyari na, okay na yan. Pabayaan mo na, bahala na. Ganun ang salita ng mga Filipino. Mali. So dapat, you bless your life. You bless your family. You bless yourself. That's how you do things. You do not say negative things sa buhay mo, sa sarili mo, para maging maayos. Ganun ba yung kapatid kapag may gusto kang mangyayari na maganda, sasabihin mo sa Lord na, ayaw mo na Lord, wala na mangyayari. Okay na yun. Hindi ganun. Diba? Dapat tayo, pagka nag-speak tayo, speak blessings, speak life sa ating buhay. So, you speak the best for your 2024, better than 2023. Ganun dapat kapatid. So, better than any resolution, you speak God's blessings. And then you forget the mistakes in the past, in 2023, you move forward by learning kung ano po yung which things did not work. Ano yung mga steps na ginawa mo ng kapatid last year na hindi gumana, huwag mo nang dalhin papunta ng 2024. Bago naman. Diba? Bagong strategy. God made us this way to be creative. Hindi tayo dapat maging stagnant, kapatid. He has given us the wisdom to be able to cope, kapatid, sa ating buhay. So number 1, forget and learn and move forward. So for us to be able to go to 2024 ng maayos, kailangan tanggalin natin, kapatid, yung pwedeng maghadlang, mag-hold back sa atin papuntang 2024. So look into the things na hindi na po kaaya-aya, yung pride, yung kayabangan, yung pagmamaliit ng kapwa, di ba? Yung pagmamaliit sa ating sarili, minsan yung pagiging yung unforgiving tayo, hindi tayo nagpapatawad sa mga tao, ayaw nating magpatawad, di ba?
Ayaw din natin makalimot sa ating mga mali. Mismo tayo, sarili natin, hindi natin napapatawad. Diba? Or tayo mismo, ayaw natin mag-bless ng ibang tao. Gusto natin kunin natin lahat ng blessings para marami tayong blessing. So, ano nangyayari? Hindi na nakaka-bless sa atin si Lord. Why? Kasi kinuha mo na lahat ng blessings eh. Wala nang sapat na kamay or bakanting kamay na may hawak ka na pwedeng pagbigyan ng Lord. Kasi lahat ng kamay mo may hawak na blessing. So, remove na, kapatid, yung mga maling gawi. Whatever did not work in 2023, huwag mo na isama yung papuntang 2024. Tanggalin mo na yun. And so that the Lord can pour out yung blessing para sa iyo. That's the way to do it, kapatid. And then you can move forward. Kasi madalas meron pa nakasabit sa iyo. Dala-dala mo pa yung grief, yung galit, yung sama ng loob, kay ganyan, kay ganon, mula 2023. If you really want to be blessed, forgive. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Why will I forgive if you do not forgive? I will not forgive your sins if you do not forgive others. Magpatawad tayo, kapatid. So remove na. Tanggalin na yung hindi nakarapat dapat. Ito pong salita na to ay kinilaro sa atin ni Paul, ni Pablo. Sabi ni Pablo in Philippians 3:13-14 in the NIV version, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So malinaw dito, kapatid, na tinuturuan tayo ni Pablo na yung mga bagay na hindi nakarapat dapat, huwag na natin isama. Dapat tayo tumingin doon sa prize, sa goal natin na meron tayo. Ano yung goal natin? Ang ating Panginoon, yung pinapagawa niya sa ating trabaho. Whatever God tasked you to do in this world, do it. Do it with a glad heart, a cheerful heart, mapagbigay na puso, 'di ba? Hindi yung mapanghusga, 'di ba? Mapangmata. At yung mapangtanim ng galit, ganun. Tanggalin na natin 'yun. Tanggalin na natin yung magagaliting puso. Palitan na natin 'to ng mas mapagmahal na puso, mas maintindihin, mas mapagpasensya. 'Di ba? Whatever works, do it. Whatever is righteous, whatever is good in God's eyes. Let's do it. Let's bring it to 2024. Huwag na natin dalhin yung mga maling gawi. So tanggalin na natin yung mga hindi nakaaya-aya. Let's forget about those things because they're already behind. Iwan na natin sila. Alam mo yung para ka may daladalang malaking kadena. Kasi tataka bakit ang hirap-hirap kasi pag may kadena na nakasabit sa'yo, pag may dinaanan ka, may masasabitan ng kadena, di ba? Na hindi na dapat nasasabitan kasi may dala-dala ka pa. Tuloy, may mga nadadamage, may mga nadadamay pa sa mga problems na hindi na dapat nadadamay sa problems kasi dinadala mo pa siya. Alam mo ba yung, kapatid? Let go and let God. Move forward. Yun ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. So, better 2024 if we have that moving forward attitude, leaving behind what is not important anymore. And meron ditong tinuro sa atin si Paul, do not consider myself yet to have taken hold of it. Kasi dito, parang may mga natutuwa sa kanya ng mga kapatiran dahil sa mga achievements nga po ni Paul, ni Pablo, sa ministry. Ang dami niya na nagawa para sa Panginoon. So parang achiever na ba si Paul? Ang sinasabi ni Paul, no, I'm not saying that I have taken hold of it. Hindi pa siya sapat. Kasi si Lord ang sapat. Meaning, huwag tayo maging mayabang. Huwag natin ilagay sa ating katawan o sa ating ulo yung corona ng ating sariling pagpupuri sa ating sarili. Sapagkat ang papuri lamang ay sa Panginoon, hindi sa atin. So kung meron ka dapat papurihan ng Panginoon, give Him glory. Let Him reward you. Siya na bahala kung paano reward nyo. Kasi sabi niya, to win the prize that is in Christ Jesus. Kung paano ka tinawag ng Panginoon, doon ka tumingin. Kasi sigurado, kapatid, meron kang reward. Meron kang premyo. Tularan natin si Joseph. Si Joseph the dreamer, di ba? Na nung nakamtan niya na yung tagumpay, na siya po ay tinawag na vice regent or technically the second to the Pharaoh or the next Pharaoh of Egypt, kumbaga. Next to the Pharaoh, the most powerful man on earth. Naging vice regent na siya ng Egypt. And let us remember yung paghihirap po ni Joseph. 17 years old siya
nung siya po ay nabihag, binenta siya ng mga kapatid niya na nainggit sa kanya yung mga kapatid niya kasi hindi sila makapaniwala na si Joseph ay merong prophetic dreams. So para sa kanila, isang kalokohan na si Joseph ay maging royal blood or something. Para sa kanila, hindi karapat dapat si Joseph. So ang ginawa nila, minanipulate nila yung situation. They attacked him, and by attacking him, binenta nila si Joseph. No? Tinapon nila sa balon, and then later on, binenta bilang slave. He became a slave, si Joseph. So for so many years, tandaan natin from 17 years old, 30 years old na, 30 taon bago naging, 30 taon na po si Joseph nung siya po ay naging vice regent. So napakatagal, almost 13 years na paghihirap, kapatid, ang dinanas ni Joseph. These are only estimates. No? Wala pong exact number dito. But the reality is, napakatagal nung kapatid. Pero titignan natin si Joseph, hindi na siya nagdala ng mga baggage or bagahe. Kasi pwedeng nung nagkita sila ng mga kapatid niya, sinabi niya na ipapapatay ko na kayo sa ginawa niyo sa akin. Ako na ang vice regent ngayon, makapangyarihan na ako. Hindi niyo na ako kaya. But what Joseph brought with him was forgiveness. Yung bagay na hindi madaling gawin. Yun po ang ginawa ni Joseph. And God rewarded Joseph because of his heart. So kapatid, if you want to be rewarded by the Lord, yun ang dapat mong gawin. You forget what is behind, learn what did not work, ano yung mga hindi maganda, huwag mong tularan yung mga hindi magandang ginawa, and then you move forward. Because this is what God would want you to do, would want us to do all in each and every one of us. Yun ang gusto natin gagawin. So if you want to have a better 2024, kapatid, pinagpalang 2024, blessed 2024, forgive people na hindi nakapatawad-patawad. Let go of the bad things. Just move forward together with the Lord. Sama mo sa prayer mo, yung family mo, yung mga loved ones mo, di ba? Yung mga pangarap ko, Lord, ito yung mga pangarap ko, dadalhin ko to. Iiwan ko na yung mga hindi maganda, yung pagiging magagalitin ko, yung pagiging masamain ng loob ko, yung mapagtanim ko ng galit, iwan ko na yun doon. Hindi ko na sasama yun. Sasama ko na lang, Lord, yung mga pangarap ko. Sasama ko na lang tong pamilya ko. Sasama ko na lang yung pananampalataya ko sa iyo. Sasama ko na lang yung prayer time ko sa iyo, O God. Yun ang dadalhin ko. Sapagkat alam ko, these are better things to bring papunta ng next year. So kapatid, if there's a better blueprint, this is the better blueprint, kapatid. Declare God's word over your life. Kapatid, so importante na i-declare natin yung salita ng ating Panginoon sa ating buhay. Sometimes we think na parang wala masyadong kapangyarihan na salita, pero that is not true, kapatid. Words are very powerful. The tongue is used to bless or to curse. Alam mo kapatid, ulit-ulitin natin yan. Sa buhay ng isang tao, wala pong malas, wala pong swerte. Karamihan po na nagse-celebrate ng New Year, they're doing the fireworks, a lot of things, the round things, yung mga prutas, dahil sa tingin nila swerte ito. Wala pong swerte, kapatid. But there are blessings from the Lord and there are curses because sa mga mali nating ginagawa. Susumpa at blessing lang, biyaya. Yan lamang ang mayroon, kapatid. So bakit pa tayo pupunta o tatakbo doon sa mga maling gawi, sa mga maling paraan? Doon na tayo sa paraan ng Panginoon sa sigurado. No? Yung nasa Biblia, yung sinabi lang ng kanyang salita, yun ang ating sundin. Sapagkat yun, sigurado tayo, kapatid. Yun ang blueprint ng ating Lord, di ba? So declare His blessings upon your life. Declare His word upon your life. Let us read His word here. In Deuteronomy 28:13-14, in the New King James Version, the Lord will open to you His good treasure, the heavens to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. And the Lord will make you the head and not the tail, and shall be above only and not be beneath. If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them. Ayan po. So, malinaw na sinasabi ng Panginoon, meron siyang mga binibigay sa atin ng mga salita. You should be the lender of many nations. You should have a blessed land. You should have a blessed hand.
Blessing ka dapat, kapatid. Blessing tayo. Hindi dapat sumpa, hindi dapat curse. No. Why does it happen na may mga bagay na mga hindi maganda nangyayari sa buhay natin? Sapagkat madalas tayo ay hindi nasunod sa Panginoon. Either way, meron tayong mga nagawang mali. Diba? Or we are a product of a broken situation. Meaning, maybe someone in our family made the mistake and may tinatawag po tayong generational curse. You will say, brother, pastor, wala naman pong generational curse. Mali yun ni Eva, hindi po yun mali ni Adan, hindi po yun totoo, kapatid. The parents are very important sa kanilang mga anak. Why? Tingnan natin nangyari kay Eva at Adan. Yung kanilang pagkakamali, tayong lahat nadamay. Sa kanilang pagkakamali. Ano po yung pagkakamali nila? Sila po hindi sumunod sa Panginoon, sumuway sila, kinain nila yung prutas na hindi pinapakain sa kanila. Ano po nangyari? Na-curse yung salinlahi nila, which is tayo, mga tao. We're supposed to be immortal, living in paradise, in heaven, together with the Lord. But now, we are bound to hell. Kapag hindi ka nakakilala sa Panginoon, we are all bound to hell because of the sin of Adam and Eve. So that's one generational curse. So totoo po yung, kapatid. Minsan yung mga lola natin, nanay natin, tatay natin, they make mistakes at nasasalin yun sa mga anak. Minsan sa mga apo pa. That's why you really need to declare blessings upon your life. Reject every curse. No? It's very important, lalo sa mga mommies, daddies. If you have sons or daughters, pag natutulog sila, ipag-pray niyo po sila, ilay hands niyo po sila pagtulog. In the mighty name of Jesus Christ, I reject and cancel any curses upon you thrown by anything or any generational curse or any word spoken by any man or woman against you. Ganun. It's very important that we declare blessings, the word of the Lord sa ating buhay. So wag po tayo magde-declare ng mga bagay na hindi tama sa ating buhay. Kasi it can affect us. It can affect our lives and those around us. At sinasabi ng Panginoon, you shall not borrow. Hindi ka dapat nangungutang. Alam mo ba yung, kapatid? Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Dapat tayo raw ang nagpapahiram. Hindi tayo nangungutang. Tayo dapat ang nasa taas at hindi nasa baba. Tayo ang ulo, hindi tayo ang buntot. It only means that God wants the best for us. This is not prosperity preaching, kapatid. This is not prosperity gospel. But this is really God's design. It only means that God wants to bless you year after year after year. He wants the best para sa iyo, kapatid, para sa ating lahat. But to gain that, you have to follow the Lord. Kaya malinaw dito, if you heed the commandments of the Lord your God, we must follow the Lord. It's important. If you want to have a blessed life, kapatid, we must follow the Lord. Kailangan natin siya sundin upang kanyang blessing ay mag-flow sa ating buhay. Sapagkat tayo po, kapatid, madalas, nakatalikod tayo sa ating Panginoon, ay natin lumapit sa Kanya. Lalapit lang tayo pag may problema na, pag may trouble na, pag matindi na yung problema, pagka hindi na natin kaya, Lord, kailangan kita. No, kapatid, bakit kailangan tayo tumakbo sa Panginoon pag matindi na yung problema? Bakit hindi ka tumakbo sa Panginoon bago pa dumating ang problema? Be proactive. Diba? Mas marami pa tayong time sa ibang bagay kumpara sa Panginoon. Let us search ourselves, kapatid. Siyasatin natin ang ating puso't isipan, kapatid. How many minutes are you giving the Lord God every day? Yung totoo, hindi po to prayer na binabasa. Hindi po to prayer o dasal na inuulit-ulit kasi ayaw po ng Panginoon ng dasal na inuulit. Hindi niya po yung pinapakinggan. Nasa Biblia po yan. Basahin po natin. Ang pinapakinggan ng Panginoon ay yung dasal na nagaling sa ating puso. What is in your heart? Ano yung nanggaling sa puso mo, yung pinapakinggan ng Panginoon? How many times in a day do you talk to God? That's the most important thing. And then from there, di ba, you can know what God wants in your life, what God's will is for you in your life. Kasi kaya, hindi mo nararamdaman ng Panginoon. Why? Kasi malayo yung loob mo sa Kanya. Hindi ka tumatakbo sa Kanya, hindi ka lumalapit. So if you want to be blessed,
If you want to have that guidance, the providence from the Lord, then sa Kanya ka tumakbo. So bago yung New Year's resolution na yan, kung ano-ano pa mga iba't ibang resolution, gumagamit ka pa minsan ng mga planner, ito yung gagawin ko, napuno na yung planner mo, pero wala natupad kahit isa doon sa planner, kapatid. Pinuno mo na yung stop ng paborito mong cafe. Pero yung action, yung implementation ng iyong planning, wala nangyari. Bakit? Kasi may kulang. Anong kulang? Si Lord. If you want to be blessed, if you want to have something concrete na mangyari sa buhay natin, kapatid, something lasting and permanent, unahin natin ang Panginoon. That's very important, kapatid. Diba? Blessing is very much important. And we remember, ganito po yung nangyari kay Isaac. Alam po ba natin yung story ni Isaac, diba? Si Isaac, meron siyang anak, si Jacob. Si Isaac po yung anak ni Abraham, diba? Abraham, and then Isaac, and then Jacob. Now, when Jacob came, dalawa po sila magkapatid. Kapatid niya si Esau, o si Esau sa Tagalog. No, so Esau ay panganay. At bunso po itong si Jacob. Now we know na pag pinag-usapan po yung mga mana, ang nagmamana yung panganay. So meaning, wala pong marireceive na mana ito pong si Jacob. Kundi ang magmamana ng kaharian or ng tribe nila, ng kanilang royal family, ay si Esau o Esau. Nainggit po ito si Jacob. Gumawa siya ng paraan para dayain. No? Kaya po yung blessing ay napunta po sa kanya. Sa mas bata. Kasi tinirik niya, niloko niya yung father niya. Nagsuot po siya ng babalahibong damit. Akala ng papa niya, siya si Esau kasi si Esau mabalahibo, balbon. Ngayon si Jacob, nagpanggap siya. Totoo po yun. Napunta sa kanya yung blessing ng Lord, pero ito'y kalooban din ng Panginoon kasi lingid sa kaalaman ng maraming tao, may maling ginawang matindi itong si Esau. Pinagpalit niya ang kanyang mana dahil sa gutom. Kasi nung gutom na siya, pauwi siya galing sa pangangaso, naghahunt siya ng mga animals. Nakita niya si Jacob, nagluluto ng masarap na nilaga. Not sure kung nilagang tupa ba ito or something. Sabi niya, sarap naman na niluto mo. Kain na ako. Ay hindi kita bibigyan ng pagkain, kuya. Until ibigay mo sa akin ng mana. Ba't ko bibigay sa yung mana? Pagkain lang yan. Hindi, basta bigay mo sa akin yung mana. Bibigyan na sa itong pagkain. So itong si Esau, akala niya wala lang yon. Binigay niya ngayon yung mana niya. Sige, kunin mo na yung mana. Basta kakain ako, mamamatay na ako sa gutom. Binigay niya yung mana niya sa pamamagitan ng kanyang bibig. So our mouth, kapatid, it's very much powerful. Kaya ngayon, yung blessing inapunta kay Jacob, or later on, pinangalanan siyang Israel. Doon ang galing ang Israel, kapatid, sa mga hindi po sa atin nakakaalam. Now, kung titignan natin to, parang injustice to, kapatid. Bakit nangyari yun? Yes, that was an injustice. Kaya po, grabe po nangyari mga curses sa buhay ni Jacob. Dahil sa ginawa niyang mali. Talagang pinagdusahan niya yun. Pero syempre, pinagpala pa rin siya ng Panginoon kasi siya ang napili. Although, let us not forget yung pagkakamali po ni Esau. Pinagpalit niya sa isang sandali. Marami po sa atin ng ganyan, kapatid. Sa isang sandali, ipagpapalit po natin ang ating future, ipagpapalit natin ang ating buhay dahil sa isang pagkakataon. Isang kasalan, isang kamalian that it can destroy everything. Do not exchange God's blessing for a moment of convenience or comfort or happiness. Because it can last a lifetime yung ating hardship. So if you want to be blessed, speak with your mouth blessings. Diba? Kapatid, ganun dapat ang ating gawin. Blessings. Hindi po curses. Let us bless our lives, our family, our loved ones, ang ating mga magulang, ang ating mga anak, ang ating mga kamag-anak. I-bless natin sila. Minsan kahit na hindi maganda ginagawa sa atin, huwag natin sila i-curse. Diba? Just kahit sabihin na natin, God bless you. Kesa i-curse mo sila and then something bad happens. No? It's very important to bless and bless. Of course, if there's something wrong, ipag-pray natin.
then let God do it. Let God teach. Let God punish. But you, as far as we are concerned, tayo mga tao, our job is to bless, kapatid. Bless our loved ones, bless ourselves, and bless our families. Our takeaway for the day, yung binigay sa atin ng conclusion ng ating Panginoon is, God must be the blueprint. When we talk about replacing the New Year's resolution, ano po yung pamalit doon? Yun po yung God's blueprint. Siya po ang dapat nating blueprint. Wala na pong iba. If we want a better year, unahin po natin ang ating Panginoon. Kasi unang-unang tanong natin dapat sa ating sarili, kapatid, sino may likha ng iyong taon? Sino ang gumawa ng taon na yan? Diba? Ang Panginoon, wala nang iba. So dapat ang bida. So dapat ang manguna. Kasi siya mas nakakaalam kung anong dapat gagawin sa taon mo. Sa taon nating lahat. So as we celebrate New Year's Eve later, magpasalamat ka sa Panginoon for the good things that He has done for you, for the blessings that He has come, and even for the challenges, the troubles that came. Still, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Kahit maraming mga troubles na dumating, kasi nakasurvive tayo. Diba? That's the most important thing, nakaligtas tayo. Hindi tayo pinabayad, nakatawid tayo. So strive and abide and commit and trust. Ano po yung strive and abide na yan? So, in 1 Timothy 4:10, in the NIV version, that is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. So, dapat alam natin kung kanino tayo nagtatrabaho. Kahit nagpapagal tayo sa buhay, kapatid, nahihirapan tayo sa trabaho, sa pamilya natin, di ba? Sa mga challenges sa buhay natin, minsan may karamdaman, may sakit, may mga problema. Bakit tayo nagpupunyagi? Kasi alam natin, nakikita ng Panginoon ang ating paghihirap. Kasama natin siya. Siya ang ating living hope. Siya ang ating pag-asa. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. Sabi nga niya, di ba? I will never leave you nor forsake you. So yung pangako niya, doon tayo tumingin, kapatid. Pag sinabi niya, pag pinangako niya, let us never forget about those things. Sinabi niya, gagawin niya yun. So kung magtatrabaho tayo, maggagawa tayo ng kahit anong bagay sa ating buhay, kahit na minsan parang walang resulta, tignan natin ang ating Panginoon. Kung kulang ang nangyari ng 2023, let God do it in 2024. There are 365 days more in 2024 na gagawin ng Panginoon. Isa lang dito, gawin ng Panginoon. Boom! Bagsak ng blessing, buhos ng blessing. Lord, nothing is too hard for you. How much more kung maraming days of blessing? Lord, thank you. More than the 12 days of Christmas, di ba? More than I can ever count. Ganon dapat, kapatid. Bless your life. Bless your family. I believe, Lord, that you will bless me, Lord, and my family, and I will wait for your promises, oh God, that you will show me in the land of the living. I will see your goodness in the land of the living. Yung reward ng Panginoon hindi po sa kabilang buhay lang, kundi even in this world, God can still bless us. Kasi sinabi niya, di ba? You're supposed to be the head and not the tail, the lender and not the borrower, above and not beneath, blessed hand, blessed land. So bakit di mo kunin ang pangako ng Panginoon, kapatid? Bakit kung ano-ano sinasabi natin na hindi tayo nakalimutan na tayo ng ating Panginoon, hindi na tayo i-bless? Diba? Kung pinangako niya yan. Diba? Sinabi niya, my words, diba, will happen. It cannot be stopped. Pag sinabi ng Panginoon hindi siya ma-stop, sino mag-i-stop doon? Wala. Even our own circumstances can never stop it. Whatever happens, if God wills it, it is inevitable. It will happen. 1 Timothy 4:11-13 in the NIV version, command and teach these things. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching, and to teaching. So malinaw sinasabi sa atin ng Panginoon, ano yung mga dapat nating gawin? Diba? Bilang example, as a resolution, as a blueprint for righteousness, ito po yun. Mag-set tayo ng example. So pag dito dapat, lagay mo rito,
Don't let anyone look down on you because you are blank. Hindi lang because you are young, because you are matured enough, because you are experienced enough, or because you're adult enough. Yun. Because God can use anyone, kapatid. Huwag mo sabihin na wala nang pag-asa kasi 70 years old ka na. Wala nang pag-asa kasi 80 ka na. Wala nang pag-asa because 40 ka na. Wala nang pag-asa because 20 ka na. No. At any point in time, God can use you, kapatid. Nothing is too hard for the Lord. Hindi maikli ang kamay ng ating Panginoon. Pero tinuturuan tayo ng ating Panginoon, when we try to set an example in these things sa buhay natin, na magiging example tayo sa maraming tao, because this is the true resolution. This is the real resolution. Ang totoong resolba ng mga bagay. Pero kailangan mong i-devote ang sarili mo sa Panginoon. Basa ka ng Biblia, ng kanyang salita, makinig sa mga salita niya, sa mga turo, sa preaching, at sa pagtuturo ng kanyang salita. So kapatid, how much time are you giving God? How much time are you praying in 2023? How much in a day are you giving the Lord? How much time are you listening to preaching? How much time are you giving para mag-aral ng salita niya? Ang question na yan ay nasa sa ating lahat. It will matter for 2024 for God to work on our lives better than He did in 2023. Because ang Panginoon, He is a cheerful giver. He is a, kumbaga, galante ang ating Panginoon. He wants to bless us. Ang tanong lang, ready ba tayo? Kasi like a vessel, kahit ibuhos ng Lord lahat ng blessings, pero kung ikaw mismo ay basag na banga or lalagyan, matatapon lang, kapatid, ang blessing ng Panginoon kasi hindi ka ready. If you want to be ready for God's blessings, then you should be like a vase, a container na buo. Kapag binuhos ng Panginoon ng blessing, ready ka tumanggap. Ganun dapat. Paano ka magiging ready? Devote yourself to the Lord. By reading His Word, by listening to the preaching, and to His teaching. Malinaw yan, sinabi ng Panginoon. Hindi ito suggestion. Command and teach these things. And so by that, you will be an example to everyone. So pag lumabas ka, alam mo dapat gagawin mo. Hindi ka magkakamali. Why? Because hindi ka na nasa mali ng lugar. Alam mo yung puso mo, alam mo yung purpose mo. Hindi ka na magtatanong, ano bang gagawin ko kasi parang ligaw ako eh. Hindi ka na ligaw. You have a purpose. God called you. God loves you. God created you. You have a purpose. Because there is a God that's waiting for you. And with God, by your side, sino pwedeng kumalaban sa'yo? Diba? Whatever troubles that you've ever faced in 2023, and whatever you face in 2024, kung kasama mo ang Panginoon, walang hindi kaya ang ating Diyos na buhay. Katingnan natin si David, the shepherd boy, di ba? Ganun-ganun po yung nakita niya. He did not look at the giants. Kung gaano kalaki yung higante ng 2023, napakalalaki. Kaya hindi ako nakaligtas ng 2023. Ito na lang nangyari sa akin. Naghirap ako ng 2023. Kaya ng 2024, hindi ko alam, baka wala na akong ilalakas pa. Parang hindi ko nakakayanin ng 2024. Ang hirap na ng 2023. No, kapatid. Do not look at the giant. Look at your giant God. Kung gaano kalaki ang iyong Panginoon laban sa giant na meron ka sa taon na to. Sapagkat ganito po ang ginawa ni David. Hindi niya tinuro kung gaano kalaki yung giant. Sinabi niya, sino tong tao na to na nagmamalit sa ating Diyos? Knowing na maliit na bata lamang, paslit, ito po si David. He was only 13 years old, a small boy, but not small in heart. Yan, kapatid, ang hinaharap ng Panginoon. What pleases God is a faithful heart. Diba? It is impossible to please God without faith, sabi ng Panginoon. So kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, for you to be able to please Him, show Him your faith, manampalataya ka sa Kanya. Magtiwala ka na may kaya siyang gawin sa iyong buhay. Magtiwala ka na kaya niyang baguhin ang direksyon mo. Kaya niyang ituwid ang mga baluktot. Kaya niyang ayusin yung mga mali. Walang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. And sa last verse na binigay sa atin ng ating Panginoon, in Proverbs 3:5-6 in the New King James Version, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct
your paths. Kapatid, hindi natin kaya on our own. By our own methods, by our own resolutions, no, we cannot do it. To be able to conquer the past year and the coming years, especially this 2024, the coming year of 2024, kailangan mo magtiwala sa Panginoon. So sinasabi ng Panginoon dito, trust in Him with all our hearts, buong puso, isipan at kaluluwa. Hindi yung sarili natin pagkakaintindi lamang. Kasi normally, when we face some things in our lives, isipin natin hindi natin kaya. Diba? It's easy. Naisipin natin na hindi natin kakayanin. Diba? Pero kung kasama natin ang ating Panginoon, sa Kanya po tayo nagtitiwala, nananampalataya, kakayanin natin. Kasi sino magdedirekta sa atin? Ang ating Diyos. Siya ang ating mga kasama. So for us to be able to cross over from the past year 2023 to the 2024 year with a successful crossover, dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tandaan natin kung anong ginawa po ng mga Israelites. Noong nandun na sila sa may Red Sea, sa dagat na pula. Sa kabila nila sa likod, nandun yung mga Pharaoh, yung armies of the Pharaoh. Papatayin sila. Napakaraming sundalong galit na galit sa kanila sapagkat namatay ang mga panganay na anak ng Ehipto. Papatayin sila ng mga Egyptians. Sa kabila naman dagat. Saan kami tatakbo rito? Saan kami pupunta? But Moses did not show fear because he knew kung sino kasama nila. Sino ang katuwang nila sa pagtawid, sa pag-crossover to the next level, kumbaga. The next level. Kasi kapatid, 2024 is the next level. A new beginning for all of us. A new challenge, a new adventure. The unknowns, the mysterious land. Hindi natin alam kung anong meron sa 2024. Pero whatever it is, no matter how hard the challenges will be, alam natin kasama natin ating Panginoon. So as we cross over, tandaan natin, kayang hatiin ng Panginoon ang pulang dagat para sa atin. Yun lamang kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. So wala tayong ibang titignan kundi ang ating Panginoon. As we cross over to 2024, kasama natin ang ating Diyos na buhay. Diba? Replace your New Year's resolution with the blueprint of the Lord. And God will lead you to a better 2024. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon, kapatid. Congratulations sa iyo, kapatid. At nakarating ka sa 2024 from 2023. We're expecting the best for the 2024 and we know marami po sa atin magse-celebrate. Pero sa pagse-celebrate po natin lahat ng mga ito, ang mahalaga, unahin natin ang ating Panginoon. As we break bread later, this New Year's Eve, mag-pray po tayo at magpasalamat muna sa ating Panginoong buhay. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat po sa Kanya. Kapatid, this might be the first time that you're listening to this message and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and maybe you do not know about Jesus Christ. Maaaring kilala mo lamang siya from tradition kasi nakasanayan na, maybe sinabi sa inyo ng mga magulang mo, ng mga lolo't lola, kung sino siya, pero hindi mo siya talaga kilala. No? Bilang iyong Diyos sa tagapagligtas. Kapatid, for your information, for our information, all of us are bound to die one day. And when we die, dalawa lang ang destination natin. It's either heaven or hell, langit or impyerno. Hindi po tayo makakaiwas kapatid sa kamatayan. Pero for sure, we don't want to go to hell one day. We want to go to heaven one day. And for us to have that assurance na makarating tayo sa langit one day, there's only one way to go to that place. The only way for us to get to that place is kung tayo mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. That we declare with our mouth and with our heart na siya ang ating Diyos sa tagapagligtas na namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos ng 3 araw na siya nawala at siya ay nabuhay muli upang tayo bigyan ng karapatan na makapasok sa langit balang araw sapagkat tinubos niya na ang ating mga kasalanan. Hindi na tayo makakapunta sa impyerno kung tayo mananampalataya sa Kanya. So kapatid, if you want to go to heaven one day, pray this prayer with me. Kapatid, let us pray. Heavenly Father, Panginoon, pinupuri kita at sinasamba. Panginoon, pinupuri kita at sinasamba. Lumalapit ako ngayon sa iyong araw, sa araw na ito. Lumalapit ako ngayon sa iyo sa araw na ito.
Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa aking mga pagkakamali, ako po'y lumalapit sa iyo. Sa aking mga pagkakamali, ako po'y lumalapit sa iyo. Tinatanggap kita Tinatanggap kita ng aking buong puso, isipan at kaluluwa. ng aking buong puso, isipan at kaluluwa. Bilang aking Diyos, Bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, Panginoon, salamat sa buhay na walang hanggan salamat sa buhay na regalo mo. na regalo. Alam ko balang araw Alam ko balang araw ay makakasama kita sa langit. ay makakasama kita sa langit. Habang nandito pa ako sa lupa, Habang andito sa lupa, ay tulungan mo ako maging mabuting tao. ay tulungan mo ko maging mabuting tao. Salamat Lord Salamat, Lord, sa buhay mo sa buhay mo na binigay mo sa krus ng Kalbaryo. na binigay mo sa krus ng Kalbaryo. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen.